Jed, ano yung suhestyon ng mga senador kaugnay ng pagbabantay rito sa presyo ng mga produktong petrolyo? Ayon sa ilang senador, dapat gamitin na ng pamahalaan yung kapangyarihang mayroon sila ngayong nakataas yung State of National Energy Emergency sa bansa sa ilalim ng Executive Order 110 kung saan maaaring magtakda ang pamahalaan o Department of Energy ng minimum rollback o maximum increase dito sa mga produktong petrolyo. Suportado ni Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson ang hakbang ng Department of Energy o DOE na pangunahan ang computation sa rollback at increase ng presyo ng langis. Aniya, dapat lang gamitin ng pamahalaan ang deklarasyon ng State of National Energy Emergency upang makontrol ang presyohan ng mga produktong petrolyo sa bansa. Ayon kay Senator Lacson, mas makabubuti sa mga Pilipino ang ganitong polisiya kaysa ipaubaya lamang sa mga kumpanya ng langis ang pagdidikta ng presyo. Binigyang diin ng senador na sa ilalim ng Republic Act 8479 o Downstream Oil Industry Deregulation Act, may kapangyarihan ang Estado na pansamantalang pangasiwaan ang operasyon ng anumang entity sa industriya kung kinakailangan ng publiko. Tinawag naman ni Senate Protect Committee Chairperson Senator Sherwin Gatchalian na timely relief ang hakbang na ginagawa ngayon ng pamahalaan sa pagkontrol ng presyo sa mga produktong petrolyo, lalo na at simula pa noong Marso ay sunod-sunod na ang oil price hike sa bansa. Sa kabila nito, binigyang diin ni Senator Gatchalian ang matagal na niyang isinusulong na unbundling o paghimay sa presyo ng langis para matiyak na hindi arbitraryo o walang basihan ang anumang dagdag singil na nakaaapekto sa mga consumer maging sa micro and small businesses. Dagdag ng senador, dapat malinaw na maipaliwanag ng DOE ang math o ang pagkukwenta sa likod ng bawat taas presyo dahil ang Pilipinas ay lubos na dumidepende sa imported na langis. Samantala, bagamat aprobado ang rollback, iginit naman ni Senator Risa Hontiveros na hindi rito dapat magtapos ang aksyon ng gobyerno. Ayon sa senadora, dapat bantayan kung susunod ba talaga ang mga gas station o oil companies sa malakihang rollback at hindi patingi-tingi lang ang ipatutupad ng mga ito. Bukod dito, muling ipinaniwagan ni Senator Hontiveros ang pagpasa sa 52.8 billion pesos na emergency supplemental budget para ayudahan ang mga driver, magsasaka, mangingisda at mga OFW na pinakaapektado ng krisis sa enerhiya. Agad dagdag ni Senator Hontiveros para tuluyang maramdaman talaga ng mga Pilipino yung ginhawa ay dapat suspendihin na yung excise tax dahil aniya malayo pa yung kasalukuyang presyo ng mga produktong petrolyo kumpara doon sa presyo bago nagsimula itong gulo sa gitnang silangan at aniya maaari o may posibilidad pa ring tumaas yung mga presyo ng langis dahil hindi pa rin natatapos yung gulo sa Middle East at samantala sinabi naman o tiniyak ni Senate Protect Committee Chairperson Senator Gatchalian na patuloy yung pagbabantay ng Senado dito sa paggalaw ng presyo ng mga produktong petrolyo sa bansa bilang bahagi ng oversight function ng Senado at matiyak din na yung bawat pagtaas o pagbaba ng presyo ay makatarungan para sa bawat Pilipinong consumer. Ayan muna update mula rito sa Senado. Balik sa inyo, Aga. Maraming salamat, Jed Neresina.